As in, naghahanda talaga ako ng aking bag, guys. Kasi, si Lola, mas yung pakiramdam. Alam niyo ba, nung nakaraan, or yung bago pa lang ako dito sa bahay ni Lola, oh, nakikita na yung kwarto ko sa lamin. May salamin kasi malaki dito, tapos nakikita yung mga kalat-kalat ko sa ano, mga kalat-kalat ko sa kwarto ba. Tapos, ano kasi, bagong dating pa lang ako dito, story time. Nung bagong dating ako dito, guys, di ba, na hospital si Lola. Ito na yan yung chinika ko nung nakaraan, yung napagalitan ako ng doktor ba, ganun. So, yung mga panahon na yun, hindi talaga yun, ano guys, yung parang hindi ako ready nun. Kaya nga sabi ko, always ready kapag caretaker ka ng matanda. Kasi yung matanda, hindi mo alam yung, minsan mo, sumasama yung bigla, yung katawan ba, na parang, hindi ka makaredy ba. Tapos, nung mga nakaraan, yung mga panahon na yun, dapat check up lang talaga yun, guys. Pumunta kami sa hospital kasi gusto ni Lola magpa-check up. Parang ano lang, okay lang naman sa yung pakiramdam niya. Kaya, check up lang, punta kami ng hospital. Naku, pagpunta namin ng hospital, biglang admit si Lola. 1 week ako sa ospital, guys. 1 week kami sa ospital ni Lola. Tapos wala akong dalang damit, tapos kahit yung cellphone ko lubat-lubat na, tapos wala pa akong charger. Kaya sabi ko, nako, mga 1 week kami doon. Hindi ako makaalis kasi yung mga anak din ni Lola hindi makabantay sa kanya kasi nga busy sila sa trabaho nila, pupunta bisita-bisita lang sila doon. So na problema ako, wala akong gamit. Tapos nag-admit na si Lola. Hindi na kami pwedeng umuwi ba. Dapat kinuanan lang siya ng pumunta na kami sa kwarto niya, wala siyang gamit din. As in, kasi check up lang nakabihis lang kami, nakabag lang ng maliit, yun lang, yung pera yung dala ba, walang talagang damit, mga ganyan. So, bigla na-admit. O di, hindi nakapag-ready ang person. Nagproblema pa ako kasi lubat-lubat pa yung ano ko, yung cellphone ko. Nakakaluka. Tapos, so ngayon, masama na naman ang pakiramdam ni Lola, guys. Tapos pasasabihin na naman, pa-check up kami, ganito, ganyan. So, nag-ready na talaga ako ng bag. Okay lang, hindi ko pa ito madala. Bag ko, okay lang, hindi ko pa ito madala sa pagpunta namin sa ospital. Basta, pag sinabing mag-admit sila, or biglang mag-admit si Lola, ganyan, at least ready na ako. Sabihin ko na lang sa amo ko, may bag ako doon sa kwarto, doon sa kanina lagay ko dito sa kwarto ko, sa higaan ko, pagikuha na lang, naka-ready na yan. Naka-ready na yun para sa any emergency, ganyan-ganon ba. Kaya naka-ready na nga yung ko. Kasi ang hirap kapag bigla kang mag-admit yung alaga mo. Iba kasi kapag matanda, guys. Pag matanda kasi yung alaga mo, talagang biglaan talaga yung mga pangyayari. Biglang mag-iiba yung mga nila, mga masakit sa katawan ba. Tapos may mga pakiramdam, mga na yan. Hindi na maganda mga pakiramdam yan. Bigla ang mga, ganyan, labi na pag gabi yun. Gabi kasi yun nangyari, yung parang biglang ospital sa Lola ba kasi mga nakaraan yung idalawang beses na yun, yung katapos nilang ma-admit, tapos umuwi na kami dito sa kasi okay na si Lola ba, tapos bigla na naman mga ilang araw, bigla na naman kami pumunta na naman ng ospital kasi bigla na naman si Lola. Yung ganun ba, nang biglaan, hindi ka talaga makaredigas ka. Isa talaga sa mga gusto ko, no, mas ako sa bata. Kasi, ang bilis salita ako, diba, sorry na. Tapos, mas okay pag bata, diba, kasi yung bata kasi, lang yun, parang hindi ka ma-worried ba na nagkaano yung bata, kasi healthy yung bata, di ba? Healthy yung bata, hindi katulad pag matanda yung alaga mo. Pag matanda kasi yung alaga mo, may sakit na yan. Kaya hindi mo alam kung may mangyari bigla, yung mga ganito magsumama yung pakiramdam bigla ka magpunta sa ospital, bigla kang magito, ganyan, biglang mawala yung alaga mo, ganun ba, guys? Intindihan niyo ba yung sinabi ko kahit ang bilis-bilis? Lang pala ka na, i-shout out ko pala lahat ng mga nanonood sa akin. Kahit konti lang kayo, salamat sa panonood. At sa lahat ng mga yung mga ewan ko, hindi ko lang kung sino nanonood dito. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa panonood at sa aking mga dito, mga sinasabi na hindi ko talaga alam minsan mga sinasabi ko. Pero kailangan ko talagang magsalita kasi minsan lang, katulad ngayon, si Lola, wala na dito sa bahay kasi nag-schooling siya, guys. Kasi kahit masama yung pakiramdam niya, sa isang linggo kasi may mga schooling Lola, which is Tuesday ngayon, di ba? So ngayon nga ang schooling ni Lola, umalis na siya, so ako na lang dito sa bahay at yung ko naman umalis din kasi may bibilhin ata. So ako lang dito sa bahay. So ngayon ready na nga ako ng bag ko. Tingnan niyo naman yung bag ko. Yung bag ko kasi, ready ko yan. Kahit anytime, ready na yan. Para kung ano man yung mga emergency mangyari, may bag na ako. Pwede lang, may damit na ako dito, may mga gamit na ako dito, ganito, ganyan. So, pwede na siyang kunin na lang pag minsan, mag-emergency, ganyan, pupunta hospital kami, mag-admit si Lola, ganyan ba? So, dapat always ready ka. Dapat, Girl Scout, always ready. Oh. Diba? So, ganyan talaga ang buhay ng aming ng trabaho namin dito. Hindi naman madali.
Kuan naman nakadang sa trabaho talaga guys, as in sa trabaho, as in sa lahat ng mga gusto magpunta dito, alam ko kadalasan mga nanonood sa akin dito sa aking vlog is gusto talagang or gustong mag-apply papunta dito sa Taiwan as caretaker. So ang masasabi ko sa inyo talaga, hindi naman mahirap yung trabaho guys, hindi naman mahirap yung trabaho kapag caretaker ka. Ang mahirap, ano lang talaga, yung mostly, yung pinakamahirap bilang isang caretaker is yung tulog mo talaga guys. Kasi yung alaga mo matanda, di ba? Alam mo naman, kahit naman sino naman matanda, yung matanda kasi, yung tulog nila guys, hindi na talaga maganda. Hindi maganda, yung parang pakunti-kunti na lang, para bang manok kung matulog ba guys? Oo, parang manok sila, uy! Parang manok sila, parang manok lang, parang tulog ngayon, gising mamaya, tapos ihi, ganyan ba? So, yung ano mo, trabaho mo, gising-gising ka din, wala kang sapat na tulog. Yung tulog mo talaga, bilar-bilar ang agi mo. Alam mo yung bilar-bilar? Yung ano ba, yung sa Bisaya, bilar-bilar. Magbilar ka ba, magbilar. Yung puyat na puyat ba, puyat ka parati ba, kasi matanda yung alaga mo is hindi matulog, hindi maganda yung tulog sa gabi. Gising na gising. Minsan, ay, kung may matanda naman ang parang straight yung tulog. Pero hindi talaga lahat ganun. Bato lang alaga ko. Hindi siya mahilig matulog. Yung lula ko, hindi siya mahilig matulog, guys. Okay lang kasi separate kami ng kwarto. Okay lang sa akin. Kasi separate kami ng kwarto, hindi kami magkatabi sa mag-isang kwarto ba, na parang magkasama kami sa isang kwarto. Hindi ganon, kaya okay na lang. Kasi hindi siya okay matulog ba, hindi maganda yung mga tulog niya sa gabi, kahit gising siya sa gabi. Okay lang kasi hindi naman kami magkatabi. Natulog lang ako, may sarili akong kwarto. Kaya tutulog lang ako dito kahit inaano ko lang naman siya minsan nagigising ako, chine-check ko siya, ganun lang yung ginagawa ko sa gabi. Mas kasi magkaiba kasi kapag magkatabi kayo ng matanda. Kadalasan yung mga sitwasyon dito, magkatabi kayo ng matanda sa isang kwarto. Tapos, pag magising yung alaga mo, siyempre gising ka din. Alam ka namang tulog ka kay gising yung alaga mo, di ba? So, gising ka din. Pagising mo, yung wala ang tulog yung alaga mo, wala ka din tulog. Alam nga naman matulog ka, di ba? Kung hindi, yung alaga mo hindi matulog, di ba? O, di ba guys? So, ganun yon. Kapag ganun yung alaga mo, ay, tiis-tiis talaga, puyat-puyat talaga. Pero sa trabaho naman kasi, okay lang, magaan, hindi naman mahirap yung trabaho dito. Hindi ka naman parang inaano sa talaga sa trabaho, around ganyan-ganyan. Hindi naman, kasi focus ka lang talaga sa matanda. Pero so, ngayon nga lang, yung alaga mo, hindi matulog, wala ka ding tulog, puyat ka din. Tapos, pag yung alaga mo, napunta ka sa alaga mo na matanda na, yung tulog niya is umaga, or yung yung may araw, yung gusto niyang matulog sa gabi, or gusto niyang matulog sa araw pala, ano ba yung sinasabi ko dito? Yung gusto niyang matulog sa araw, tapos sa gabi, gising siya. Ayun ang problema kasi sa araw kasi hindi, kung kahit matulog yung alaga mo, hindi ka naman pwede matulog kasi may trabaho ka. Diba? Alam mo naman, matulog ka dyan, may trabaho ka sa araw. Kaya kahit tulog yung alaga mo sa araw, tapos sa gabi, hindi siya matulog, tapos dapat tutulog ka na sa gabi, tapos yung alaga mo hindi matulog. Ayun ang konsumisyon, guys. Oo, yun konsumisyon sa trabaho sa matanda. Kasi pag ganyan yung alaga mo, ay, Diyos ko, sakit sa ulo kasi wala kang tulog. Yan yung problema. Tapos, pag okay naman yung alaga mo, edi hayahay eh. Kasi hindi naman lahat ng ganyan, di ba? Yung trabaho is ng parang konsumisyon kasi may mga babait na matanda. Yan nga, swerte-swerte, di ba? Kapag sinwerte ka na mga punta ka sa mga ganyang alaga or amo na ka ng mabait, yung alaga is mabait, ay, swerte ka, wag mo nang anuhan, pakawalan. Wag mo nang pakawalan yung ganyan yung magiging amo mo na mabait na ay, minsan lang yan, kaya ganyan, just stay put, stay put ka na dyan sa amo mo, huwag ka nang alis ng alis, kasi pag naalis ka, mapunta ka sa hindi magandang sitwasyon na amo, ay, nako, talagang titiis ka talaga. Gusto yun lang muna guys, ngayon kasi nag-ready na ako ng aking bag, at magtatrabaho muna ako. Thank you for watching, shoutout sa mga nanonood sa akin, bye bye!